Sige po, tayo ay magsimula sa ating sermon proper. At ang pag-aaralan po natin, babalik po tayo sa series natin from John 17 o Juan 17. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 17. Maalala po ninyo, ang series natin dito ay pinamagatang ang panalangin ng ating pinakapunong pari. Ngunit sa araw pong ito, tayo ay nasa verses 18 to 19 na. Yun na po ang focus ng pag-aaral natin. At ang pamagat po nito ay ang kabanalan ni Kristo para sa ating kabanalan. 1:17, 18 to 19. At tapos po dating pag-aralan, it was July. Huli nating pag-aaral mula sa John 17 ay July ata or June. Hindi ko na maalala. Pero, ang huli nating pinag-aralan dito sa Juan 17 ay ang verse 17, kung saan pinag-aralan natin ang talatang pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. At ngayon, basahin natin ang verses 18 to 19 para sa topic natin ngayon. Verse 18, ang sabi rito, kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y binabanal ko ang aking sarili upang sila na may pabanalin sa katotohanan. Yan po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Muli po tayong manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos. Dakila't makapangyarihan namin Diyos, kay buti ninyo sa amin. Salamat dahil amin pong mapag-aaralang muli ang panalangin po ninyo. Ito nga ang tinuturing at tinaguri ang greatest prayer of all. Ito ay panalangin po ninyo, Panginoong Hesukristo, at pagsamasamahin man ang panalangin ng lahat ng mga mananampalataya, maging ang mga pinakamagandang mga pananalita ng mga ng mga mananampalataya ay hindi po iyon makakatumbas sa greatness o kadakilaan nitong panalangin po ninyo sa John 17. At nawa sa pag-aaral namin ito, tulungan ninyo kami maunawaan namin ang inyong kaisipan at ang inyong puso ay makita namin through this prayer na inyong inihayag. Maraming salamat aming Diyos. Ingatan po ninyo kami na huwag kaming umasa sa aming mga sariling kaisipan, kundi ang asahan namin ay ang banal na Espiritu na naghahayag ng inyong katotohanan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. At yan ang ating pag-aaralan, verses 18 to 19. At natutunan natin sa mga naging pag-aaral natin, hindi lamang sa John 17, kundi sa mga naging pag-aaral natin nitong Biblia, na hindi natatapos sa pagliligtas ng Diyos sa atin ang istorya ng pananampalataya natin at ang gawain at layunin ng Diyos sa atin. Hindi po doon natatapos sa pagliligtas lamang sa atin, and after tayong iligtas ay wala nang mangyayari sa ating mga buhay. Meron pa po. At malinaw po yun sa Biblia, and sana na-experience po natin iyon sa ating buhay. Itong sinasabing next step sa pananampalataya natin, kung saan pananampalataya din po sa Panginoong Hesukristo ang kinakailangan para sa step na ito. At ano po iyon? Ang pagpapabanal. Ang sanctification po ay hindi po biro. Kung talagang tayo nakakaranas ng sanctification, ng pagpapabanal, masasabi po natin sa isa't isang hindi biro ang sanctification. May isang meme nga na pinapakita doon nakita ko lang noon, 2020 pa ata yun. Napakita doon ang dalawang picture ni Leonardo DiCaprio. Ang gumawa ng meme na yun ay mga reformed din naman. And then nakita doon sa conversion, yung picture niya sa Titanic ata yun, yung nakaganyan, tapos parang yun, nakita naman sa kanyang pagmumukha kung gaano siya kasaya.
And then, yun yung conversion. And then, sa sanctification, makita doon yung picture niya sa Revenant na movie niya. Kung saan, parang pagod na pagod siya, balbasarado, ganon. Parang pinapakita doon sa picture na yun, kung paano ang naging conversion natin, freedom from sin, and then sanctification, battle with sin. Ganon po ang buhay Kristiyano. Hindi po madali. Kaya kung may mga tao nagsasabing sila'y Kristiyano ngunit nadadalian sa kanilang buhay, madali po silang pagdudahan. Dahil lang bawat Kristiyano po ay masasabing napakahirap ng sanctification. Napakahirap ng pagpapabanal. Ang tukso'y nandyan, kapaligid sa atin. But who is our help? It's the Lord. Ang Diyos ang ating tulong. Sabi nga ni David kanina sa ating pinagbulay-bulay ng mga salita sa awit for chapter 4, siya, si Yahweh ang saklolo ni David. At para sa atin din naman, hindi lamang siya saklolo natin sa mga kagipitan o kapighatian, kundi maging sa pagkakasala natin na hanggang ngayon ay dinaranas pa rin po natin. Kaya huwag po nating isipin na tayo ang makapangyarihan in terms of sanctification. Sabi nga, ang conversion is monergistic. It is an act of God. Iyon ay gawain lamang ng Diyos at wala po tayong kontribusyon sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Ngunit dito naman, sinasabi sa sanctification, it is synergistic. Ibig sabihin po nito is two-way. Ang Diyos tumutulong sa atin and we are to obey His commands. Tinutulungan niya po tayo na makasunod sa kanyang mga kautusan. So tayo kumikilos din dito sa sanctification by way of obedience. Kung doon sa pagliligtas sa atin is just God. Siya lang at wala tayong kontribusyon sa pagliligtas niya sa atin. Sa sanctification, tayo ngayon ay tinutulungan ng Diyos and it is through Him na tayo nagiging banal, but ang role natin, our portion is to obey His commands. Okay? So there's more to it than just God saving us. Hindi lamang po pagliligtas ang ginawa o layunin ng Diyos o gawain ng Diyos sa atin. Ang buhay pananampalataya ay nagsisimula sa unang araw na tayo tumugon ng pagsisisi mula sa ating mga kasalanan at pagsampalataya kay Jesus, hanggang sa huling araw ng ating buhay patungo sa buhay na walang hanggan, kung saan ang ating pananampalataya ay magiging paninginan. Tingnan natin pansamantala ang ikalawang Korinto, chapter 5, verse 7. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 7. Sabi rito, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sabi ko rito, binasa ko pa lamang sa notes ko, ang buhay pananampalataya po ay nagsisimula nang tayo ay tinawag para sa kaligtasan ng ating Diyos. Doon po ay nagsisimula. Magtatapos po ba ang buhay pananampalataya? Hindi po. Even in heaven, dala-dala po natin ang pananampalataya natin, but our faith will become sight in that place. Makikita na natin kung ano itong pinagkatiwalaan at inasahan natin para sa ating kaligtasan. But our faith in God will remain even after our resurrection, even after yung pag-glorify sa atin ng Diyos. So, yan po ang dapat nating makita. Ang buhay po natin bilang mga mananampalataya ay buhay pananampalataya. Nung tayong mga hindi pa mga mananampalataya, it's not a life of faith that we have, but a life of unbelief, a life of disobedience to God. Ngunit tayo bilang mga Kristiyano na, and we say we are,
It is a life of faith. Buhay pananampalataya. We cannot live with this element in our lives. Kailangan nating mamuhay na dala-dala itong pananampalataya na ito sa ating buhay. So, hindi po yan natatapos sa conversion natin, kundi nagpapatuloy ang buhay pananampalataya sa ating sanctification, hanggang sa huling araw natin sa mundong ito, patungo sa buhay na walang hanggan, kung saan ang ating pananampalataya ay magiging paningina. Hindi na lamang po tayo sumasampalataya o umaasa, kundi nakita na natin ang pag-asa natin. Nakita na natin in actuality ang ating Diyos. Doon po tayo dadalhin ng ating pananampalataya, na makita natin balang araw sa kanyang kaharian kung sino itong sinasampalatayanan natin ngayon. Tingnan natin ang Filipos 1:6. Filipos 1:6. Sabi po rito sa Filipos 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Sino po ang nagpasimula ng gawang pagdiligtas sa ating buhay? Walang iba kundi ang Diyos. Hindi po tayo ang nagpasimula nito sa ating buhay. At totoo niyan, tayo ay in opposition sa kalooban ng Diyos, maging sa kaligtasan. Pero hindi po ganon, hindi po nagpatuloy sa buhay natin na tayo ay maging mga unbelievers. Tayo ngayon ay mga mananampalataya. Katulad ng sinabi rito ni Pablo, ang Diyos ay patuloy sa pagkilos sa ating buhay hanggang sa maging ganap tayong banal. Ang pinasimulan po ng Diyos sa atin ay ang kaligtasan. At ang kaligtasan pong ito ay magdadala sa atin sa kabanalan. Hindi man po tayo banal pa sa mga panahon na ito, doon po tayo dadalhin ng Diyos balang araw. Our future is unlike this. Hindi po ganito. Ang future natin sa piling ng ating Panginoon ay kakaiba. Sapagkat tayo ay gagawing banal doon sa kaharian niya. Sabi dito ni Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito. Diba? May kapanatagan siya, may confidence po si Pablo na sinasabi ito sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya na nasa Filipos. And I'm also here to say to you na kung tayo man ay mga mananampalataya talaga, may kapanatagan din tayong masabi ang bagay na ito, na ang nagpasimula sa bawat isa sa atin ng mabuting gawang ito. At anong mabuting gawa na ito? Ano itong mabuting gawa na sinasabi dito ni Pablo? Ang pagliligtas. Iyon ang mabuting gawa na tinutukoy dito ni Pablo, ay siyang magtatapos ito hanggang sa araw ni Jesucristo. Itong pagliligtas niya ay hindi lamang dito sa sanlibutan na ito, hindi lamang po habang tayo nandito sa mundong ito. May patutunguhan po tayo bilang mga mananampalataya. Since tayo sumampalataya, while we are in this life, may patutunguhan po ito. It's not just here, kundi saan? Magtatapos ito hanggang sa araw ni Jesucristo. It is the second coming of Christ at tinutukoy niya rito. Sa pagbalik o pagparitong muli ni Jesus para kunin ang kanyang mga iniligtas, doon niya gagawin yung pangako niya sa atin. Tayo ay kanyang bibigyan nitong katawan na walang kapintasan at katawan na banal. At iyon po ay physical na katawan, hindi po iyon kaluluwa lang, kundi physical na katawan. Itong katawan natin ito, but in a different kind, a greater kind, dahil banal na. Ganun ang ibibigay niya sa atin. Ngayon, pinababanal niya tayong patuloy at natutunan natin ang kasangkapan niya
sa gawain niyang ito, sa gawain ng Diyos na pagpapabanal sa isang mananampalataya. Kung maalala ninyo, anong kasangkapan niya? Sa Juan 17:17. Anong sinasabi doon ni Jesus? Ang sabi niya rito, pabanalin mo sila sa katotohanan. Sanctify them in the truth. Ang salita mo ay katotohanan. Anong kasangkapan ng Diyos sa pagpapabanal sa isang mananampalataya? Ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang pinagmumulan nitong sinasabi ni Jesus na katotohanan ng Diyos. Hindi po magmumula sa kung saan man ang katotohanan ng Diyos, kundi sa kanyang salita lamang. Kahit huwag po tayong mainis kung sinasabihan tayo ng leader natin o ng kapatid natin, ako kapatid nyo ako, hindi nyo ako leader, ng kapatid ninyo, na pag-aralan ninyo, pagbulay-bulayan ninyo ang salita ng Diyos. Sinasabi po namin ito bilang mga kapatid ninyo sa pananampalataya dahil ito mismo ang binigkas ng Panginoong Hesus. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Wala pong ibang kasangkapan ng Diyos sa pagpapabanal, sa pagtutuwid sa isang mananampalataya, kundi ang salita niya. Ang salita niya, ang Biblia. Baka isipin natin, may mga nasa ulo naman ako o may mga natatandaan naman akong mga salita sa nagaling sa Biblia. Bakit ko pa pag-aaralan ng Biblia? Hindi po. Dapat po nating makilala ang Diyos, ang kabuuan niya, sa kabuuan rin ng salita niya. Hindi po sa portion lamang na nalalaman na natin, kundi sa kabuuan nitong Biblia. Yun po ang makapagpapabanal sa atin, iyon po ang kasangkapan niya. At ibinigay po sa atin, kung tayo man ay mananampalataya, ibinigay po sa bawat mananampalataya ang banal na spirito. Diba? Napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pagpapabanal sa atin. Ang salita ang kasangkapan niya upang tayo pabanalin. Dito nagmumula ang kanyang katotohanan at anong role ng banal na spirito dito? Siya ang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Hindi po natin ito nauunawaan on our own. Diba? Ganon. So, nagtatrabaho ang banal na spirito sa pagpapabanal sa atin. So, ang banal na spirito ang agent ng Diyos upang ipaunawa sa atin ang kanyang mga salita sa Biblia. Ganun po ang sinasabi rito ng ating Panginoong Hesus. So kung hindi po tayo mag-aaral ng salita niya, hindi po natin pahahalagahan ang bawat ang panahon natin sa bawat araw. Hindi tayo maglalaan ng panahon sa bawat araw na pag-aralan, na pagbulay-bulayan ng kanyang salita. Hindi po natin malalaman kung saan dapat tayo naglalakad, kung paano dapat tayo naglalakad. Hindi po natin malalaman kung anong kalooban ng Diyos. Umaasa po ba tayo na maging katulad tayo ng mga propeta at mga apostol na binibigay talaga sa kanila directly ang salita ng Diyos? Hindi po, at wala na pong ganon. Ang salita po ng Diyos ang ibinigay, itong Biblia ang ibinigay sa atin upang malaman natin kung ano ang kanyang kalooban, kung ano at kung paano tayo dapat lumakad bilang mga mananampalataya. Hindi po tayo makakaasa, nalalago po tayo. Ito ang masisiguro ko sa inyo, na hindi po tayo makakaasang lalago tayo kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun po kahalaga ayon kay Jesus, hindi ayon sa akin, hindi ayon sa scripts, hindi ayon sa kung sino mang preacher na napakinggan ninyo, kundi ayon kay Jesus. Ganito kahalaga ang salita ng Diyos. Hindi lamang po tuwing linggo. Baka iniisip natin, nag-attend naman ako ng Sunday service, bakit pa ako mag-aaral mamayang gabi? O bakit pa ako mag-aaral ngayong umaga bago pumunta sa pananambahan ng salita ng Diyos? Mag-aaral na nga kami ngayon sa aming pananambahan. O bakit pa ako mag-aaral?
salita ng Diyos. Sa weekdays, pagod na ako niyan. We cannot have these many excuses. Pinapakita lamang nito that we're not interested in the Word of God. Hindi tayo interesado sa salita ng Diyos, hindi rin tayo interesado na lumako. Diba? Nakita po ba natin yun? Hindi tayo interesado na mag-aral ng salita ng Diyos. Ibig lamang sabihin nito, hindi rin tayo seryoso sa paglago natin sa kabanalan. Malinaw na ngang sinasabi rito, ng kabanalan ay nagmumula, ang pagpapabanal ng Diyos o sa pagpapabanal ng Diyos, ginagamit niya ang Biblia upang likhain niya tayong banal. Sa panalangin ni Jesus, yun nga, ang pabanalin o sanctify in Greek, hagiazo, sa context nito, may two implications. Especially kung pupunta tayo sa verse 19. Pero dito, ang implication, may two implications even sa verse 17. In context, ang first sense, o ang unang implikasyon nitong pabanalin is to purify. To purify, to make one holy. Maging banal sa karakter at buhay. Okay? Iyon po ang sinasabi rito ni Jesus na pabanalin itong mga alagad niya. Pabanalin in a sense na maging banal sa pamumuhay, maging matuwid, lumakad according sa kalooban ng Diyos sapagkat ganun nagiging banal at napupurify ang isang mananampalataya. So yun ang unang implikasyon nitong pabanalin o pagpapabanal na tinutukoy dito ni Jesus. Ang pangalawang implikasyon naman is to set apart for God. Ang sinasabi lamang dito ni Jesus, pabanalin mo sila, not just make them holy, kundi ibukod mo sila para sa isang natatanging agenda, natatanging gawain na itong mga apostol ay makikita nga natin ginawa nila. At hindi lamang po ang mga apostol ang isiniset apart ng Diyos o ibinubukod para sa gawain ng pagkakristyano, kundi maging tayo man din. Hindi man po tayo katulad ng mga apostol na doon sila isinet apart. Doon sila ibinukod para sa gawain iyon na maging mga apostol. Pero tayo man din, we are being set apart. Ang pagpapabanal sa atin ng Diyos it's not just sa first sense na to purify us, but also to set us apart for God sa gawain at layunin ng Diyos. Ang mga apostol ay ipinanalangin dito ni Jesus, hindi lamang upang sila'y gawing banal ng Diyos, kundi para rin italaga sa isang gawain para sa pagtupad ng Diyos ng kanyang mga layunin sa sanlibutan. So iyon, hindi lamang upang sila'y pabanalin in the sense na maging mga banal sa kanilang pamumuhay, kundi upang italaga sa isang gawain para sa pagtupad ng Diyos ng kanyang mga layunin sa sanlibutan, and more specifically, ang ipangaral at ipangalat ang Ebanghelyo. Makita natin sa Juan 20:21 kung ano itong sinasabi ko. Ang sabi rito ni Jesus sa kanyang mga alagad, muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At iyon ang pagtatalaga, o dito'y itinatalaga ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa isang tungkulin na kung paanong si Jesus ay isinugo ng Ama, para rin sa isang tungkulin, ganun din po itong mga alagad niya, itong mga apostol. At para ano? Para ipangaral at ipangalat ang Ebanghelyo. Yun po ang tungkulin na iniatang sa kanila ng Diyos. Iniutos sa kanila ng Diyos.
At kapag ang Diyos ay nagliligtas, hindi niya lamang iniligtas ang isang makasalanan, kundi kanya rin itong pinababanal sa karakter at buhay at ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian. So, ganun po ang purpose ng Diyos para sa kanyang mga inililigtas. Ang pabanalin sila at paggamit sa kanila para sa mga bagay at layunin niyang makapagluluwalhati sa kanya. The same thing for the apostles. Tayo man din ay maaaring maging kagamit-gamit sa Diyos. At sana gamitin niya natin ang buhay natin ito para sa Kanya. So ngayong araw, ang first point lang ang pag-aaralan natin. Hindi tayo babalik doon sa 17, 18 to 19. And for our first point, titignan natin ang verse 18 na sinasabi rito ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan. Sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Kaya, ang unang punto natin, at ito lang ang tatapusin natin ngayon dahil medyo mahaba yung second point, ang batayan ng pagkakasugo sa mga apostol. Ang batayan ng pagkakasugo sa mga apostol. Yan ang first point natin. Nakukunin natin again sa verse 18. Nang tayo ay magkaroon ng muwang, magulo ang ating isip at hindi natin alam kung saan tayo patungo. Halimbawa na lamang riyan, tayo mga nag-aaral pa, hindi natin alam ang kursong kukunin natin o anong career ang tatahakin natin. Sa experience ko, paiba-iba. Elementary, gusto ko maging architect o engineer. And then, nung nag-high school, nung nawala na yung pag-develop ko sa pagdodrawing, dahil ang akala ko lang sa architecture ay puro lang drawing, nagbago na naman. Ginusto kong nag-EPM pa nga ako. Napaka ambisyoso ko naman. Bukod dyan, bago matapos ang senior high, pinanong mag-broadcasting, and then nauwi, nag-isang taon sa nursing, and then natapos after that, natapos naman ang education, and then ngayon, hindi ako nagpa-practice ng teaching. So, paiba-iba, ganun tayong mga tao, at hindi lamang sa career o sa kurso sa koleyo, changes of plans kung may nangyaring di inaasahan. Ganun tayo, when something happens, may nabuo na tayong plano. Ito ang gagawin ko ngayong araw, ito ang gagawin ko sa future. Pero once may nangyaring hindi inaasahan, magbabago na naman iyon. Diba? Nagbabago ang plano. So, tingnan natin ang Santiago 4:13-16. Saglit lang. Ito, isang practical na payo mula kay Santiago, kay James. 13-16. Santiago 4:13-16. Ang sabi dito, halika kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat niyo sabihin kung loobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. So makita natin dito na kahit na noon pala may ganitong pag-uugali ang mga tao, may mga plano, at ito, tinuturing dito ni Santiago yung mga mayayaman na may mga kaplanuhan at sa mga kaplanuhan nilang ito ay pinapakita nilang mayayaman sila. So, it means na nagmamayabang sila. Pero ang sinasabi ko lamang dito is mga plano natin. Diba? May plano tayo and then eventually nagbabago because something might happen. So, walang po kasiguruhan sa ating mga kaplanuhan, sa mga pakay natin. Diba? At bukod pa rito, hindi lamang change of plans kung may mangyaring di inaasahan, pagdepende rin, nagbabago rin tayo pag dumidepende ang actions natin sa emotions natin. Diba?
ganun tayo. We have this plan, and kung tayo makaramdam ng ganitong bagay, dumidepende sa emosyon na yun ang action na ginagawa natin. So, we people are really mutable. Hindi tayo katulad ni Yahweh na immutable, na hindi nagbabago. Tayo ay pabago-bago. Wala tayong fixed na plano. And in some cases, meron tayong gustong mangyari, but it doesn't happen. Bilang mga tao, wala tayong fixed na layunin para sa ating sarili. So kung titignan natin ang buhay ni Jesus, ibang-iba ang buhay niya. Dahil simula wala pang nililikhang mga bagay sa sanlibutang ito, the triune God, Father, Son, Holy Spirit, ay may kaplanuhan na. And never iyon nagbago. Ibahin natin si Jesus dahil sa bagay na iyon. Siya ay pumarito para sa isang natatanging layunin, at lahat ng actions niya at blessings niya sa atin bilang mga Kristiyano ay nakabase sa layunin niyang iyon. So, ang sinasabi ko lamang ay, kung ang mga layunin natin ay nagpapaiba-iba, wala tayong fix na gustong mangyari sa ating buhay, o kung meron man, hindi laging iyon ang nangyayari, but itong si Jesus, ibang-iba siya, dahil may fixed siyang layunin, at hindi iyon nagbago kahit kailan. Hindi iyon nagbago kahit na may mga ginagawang kalokohan ng mga tao sa sanlibutan. What his plan was, nung una, yun din ang ginawa niya nang siya ay pumarito. So, lahat ng actions niya at blessings niya sa atin na mga Kristiyano ay nakabase sa layunin niyang iyon. Walang ibang ipinanganak. Tingnan natin ito. Walang ibang ipinanganak sa mundo ang nabuhay upang iligtas ang mga makasalanan kundi si Jesus lamang. And that was His purpose. Iyon ang layunin kung bakit siya pumarito sa mundong ito. Para iligtas ang mga makasalanan katulad natin. Nagbago ba iyon? Nag-iba ba iyon? Hindi ba iyon ang plano niya bago pa niya likhain ang sanlibutan? Iyon na po. Wala pong pagbabago. Sabi sa Efeso, bago palikhain ng sanlibutan, iyon na ang kanyang plano. May mga pinili na siya para iligtas. So, doon pa lamang hindi natin masasabing si Jesus ay may pagbabago ng isip, kung ano pa man. Sapagkat iyon ang kalooban ng Ama, kaya siya pumarito. At ang layuning ito ay alam na ni Jesus, at siya ring sinusunod at focus ng kanyang buhay at ministeryo. Nung siya'y pumarito, alam na niya iyon, alam niya ang kalooban ng Ama, at hindi po siya lumihis sa kaloobang iyon ng Ama. Ang sinunod niya ay ang kalooban ng Ama niya. So pumarito siya, dala-dala ang kalooban ng Ama para kanyang lakaran. Naging tao siya. Siya ay Diyos at nagkatawang tao. Hindi para gumawa according sa kung anong maisip niya, but according to what His Father tells Him to do. Yun po ang kanyang ginawa. So, ang focus ng kanyang buhay at ministeryo ay ang sundin ang kanyang Ama. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Itong pagsusugong ito, tingnan natin kung anong ibig sabihin nito. Tingnan natin sa Juan 5:30. Juan 5:30 ang sinasabi rito. Hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid.
sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dito, malinaw na sinasabi ni Jesus na kung ano man ang ginawa niya sa sanlibutan ito, iyon ang sinabi ng Amang gawin niya sa sanlibutan ito. So walang anuman siyang ginawa that's not according to what His Father told Him to do. Lahat ng ginawa niya ay iyong ayon sa kalooban ng Ama. Nagmula mismo kay Jesus na hindi ang sarili niya ang kanyang sinusunod, kundi ang Ama, at pinapakita niya rin sila ay may pagkakaisa ng layunin at kalooban. Hindi po, si Jesus po ay hindi katulad natin na kung may utos sa atin at may gusto rin tayo, nagmamaktol tayo, nagko-complain tayo, nagrereklamo tayo, minsan, dinidefy pa natin iyong utos sa atin para gawin ang gusto nating gawin. But here, Jesus isn't really like us. Instead, we must be like Him. Si Jesus nagpakumbaba sa kanyang Ama at sinunod kung ano man ang kalooban ng kanyang Ama. At dapat maging ganun din tayo. Na hindi palibhasa na mayroon tayong gustong gawin at nalalaman natin kung anong kalooban ng Diyos para sa ating buhay, ibipilit pa rin natin gawin iyong bagay na gusto natin. Hindi po ganon. Ang isang tao, isang mananampalatayang nagpapakumbaba, hindi po ganun si Jesus. If we really want to become like Jesus, isa ito sa dapat nating gawin upang maging katulad niya. Na in everything, ang mauuna sa ating buhay ay ang gawin ng kalooban ng ating Diyos at hindi ang kalooban natin. O at mayroon tayong mga gusto and yes, it's okay to pray na nawa ito ang kalooban ninyo sa buhay ko. But if it's not, then what should we do then? Ang sumunod. Kung hindi yun ang kalooban ng Diyos na hiniling natin, what should we do? Ang sumunod pa rin sa Diyos. Who knows better than us? But God. At sana iyan ang maisip natin. Dahil si Jesus na gusto nating gayahin. Di ba, bilang mga Kristyano, si Jesus ang gusto nating gayahin. Kahit si Paul ang sabi niya, imitate me as I imitate Christ, hindi niya sinasabing siya mismo bilang Pablo ang gayahin natin, kundi kung paanong siya ay gumagaya kay Jesus, gayahin natin siya sa ganoong bagay. Yun ang sinasabi niya. Si Jesus ang gagayahin. Kung may karakteristik ang mga apostol na magandang gayahin dahil ito ay dinadala sila sa pagiging katulad ni Jesus, yun, gagayahin natin sila. But sino ang dapat gayahin? Sino ang ginagaya nila? Si Jesus. Si Jesus. Kaya, dito makikita natin na walang pagtatalo ng kaisipan ng Ama at ng Anak. Walang pagtatalo ng kanilang kaisipan. May kakilala ako na kapatid din naman sa pananampalataya, kaya nakukwento niya sa amin na itong anak nila ay magkokolehiyo na at nagbabattle talaga yung kaisipan nila at ang kaisipan nitong anak nila dahil may gusto itong anak nila na isang course na talagang yun talaga yung gusto ng kanilang anak, but itong mga magulang itong bata is ayaw dahil makukuha naman daw yung pagtuturong iyon sa course na gusto nilang ipatake sa kanilang anak. So, 'di ba, may pagkakaiba sa kanila ng kaisipan. Nagtatalo ang kanilang kaisipan. Ama at anak may pagtatalo ng kaisipan, maaring may pagtatampo rin ang anak dahil sa hindi mapagbigyan ng gusto niya. Pero dito sa relationship ng ama at anak, ng Diyos Ama at Diyos Anak, never po silang nagkaroon ng pagkakaiba.
never po silang nagkaroon ng pagkakaiba. Walang pagtatalo ng kanilang kaisipan at kalooban dahil ang anak ay willingly nagsasubmit sa Ama. Kaya po, makita natin na lahat ng ginawa ni Jesus, He will be unfaithful kung may ginawa siyang hindi according sa ginawa sa iniutos ng kanyang Ama. He will be a liar kung ganoon ang nangyari. Dahil sinabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman mula sa aking sarili, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tinupad niya po ito dahil lahat ng ginawa niya ay according sa utos sa kanya ng Ama. And even that death on the cross, yun ang layunin ng Ama. Hindi po iyon layunin lamang ni Jesus na mapapo siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya isinugo? Para sa bagay na iyon. Hindi po siya isinugo kagaya ng kaisipan ng mga Hudyo noon na ang Mesiyas daw ay magiging leader ng military group para iligtas sila sa mga kaaway nila. Hindi po iyon ang layunin ng Ama kay Jesus na maging isang leader ng military group. Ang layunin po ng Ama ay hindi po pagliligtas sa mga kaaway nitong mga Hudyo na mga tao lamang, kundi ang kaaway nila, ang dyablo, ang kasalanan. Doon po iniligtas ni Jesus ang kanyang mga tao. At maging tayo man din ang mga mananampalatayang hentil. Niligtas tayo ng Diyos. At salamat sa Kanya na ganito ang Kanyang ginawa, na ganito ang layunin niya. So walang ibang pumarito na ganun ang layunin. May iba pa ba? Wala na. Si Jesus lamang ang pumarito na ganun ang layunin, ang iligtas ang mga makasalanan. Sinugo siya. Hindi lamang siya ipinadala ng walang anumang layunin na dala-dala o gagawin. Ang pagsusubong ito ay may isang napakahalagang katangian at may napakahalagang tungkulin sa buhay ng mga taong katulad natin. Si Jesus ay nagsubmit sa kanyang Ama. Tignan rin natin ang Juan 3:17. Bakit siya sinugo? Bakit siya sinugo? At sasagutin tayo dito ni Jesus kung bakit siya sinugo ng Ama. Verse 17, John 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yun po ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus. Upang si Jesus ang maging tagapagligtas ng mga tao na makasalanan kung sila'y sasampalataya sa Kanya. Dahil ang sinasabi sa verse 16 na itong John 3 is kailangan po ang pagsampalataya upang maligtas ang tao sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang malinaw na kapahayagan ng Diyos sa kung bakit sinugo si Jesus sa sanlibutan. Gayong marami siyang ginawa nang nandito siya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hindi naman sa araw-araw ay nagpapapo siya sa krus. Isang beses lamang iyon nangyari. At ang pagkapapo niya sa krus, alam natin, iyon ang paraan ng Diyos para ipakita sa sanlibutan kung paano niya ililigtas ang isang makasalanan through that crucifixion. So, hindi yun araw-araw na nangyari. Marami siyang ginawa nang nandito siya sa mundo. Napapansin natin na ang lahat ng iyon ay ginawa niya at nangyari para sa pangunahin at dakilang layunin na ito. Ang kanyang pag-preach ng ebanghelyo, ang pagpapagaling niya sa mga may sakit, lahat pong iyon ay konektado sa gagawin niyang
pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi po iyon mga hiwalay na bagay na ginawa ni Jesus. Those are not outside of the gospel. Iyon ay bahagi ng gospel. Iyon ay bahagi ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Lahat pong iyon. So siya man ay may mga ginawang iba, itong pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo ang pinaka-highlight ng buhay niya sa sanlibutan ito. Iyon ang pangunahin at dakilang layunin niya kung bakit siya pumarito. Yes, all of those are important sa ministry ni Jesus. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, the preaching of the gospel, of the good news, but His crucifixion, lahat pong iyon ay nagkaroon ng pakinabang because He was resurrected when He died. Dahil siya ay nabuhay na muli mula sa kamatayan. So si Jesus na ikalawang persona sa Trinity ay nagpasakop sa Ama niya. Siya ay isinugo sa sanlibutan ito, gaya ng sinasabi doon sa main text natin ngayong araw, 1:17-18. Sabi niya dito, kung paanong ako'y iyong isinugo sa sanlibutan. Isinugo po siya. At sa pagkakasubo sa kanya, hindi niya po ginawa ang anumang kagustuhan niya, kundi ang gusto ng Amang gawin niya. Iyon ang kahalagahan ng pagsusubo sa kanya. He wasn't sent to do His own will or to resist the will of the Father, which we tend to do bilang mga tao. When He came here, when He was sent here in this world, lumakad siya. Lumakad siya according sa kalooban ng Diyos. Hindi siya lumihis sa paglakad dahil ang kalooban ng Ama niya ang sinadya niyang gawin sa sanlibutang ito. And just as He was sent by the Father to do His will, isinusubo niya rin ang mga alagad sa parehong kondisyon. What does that mean? Kung si Jesus ay sinugo dito ng Ama para sumunod sa kalooban ng Ama, sabi sa verse 18, kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. May parehong kondisyon po dito, na kung paanong si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama nang siya'y isugo nito ng Ama, ganoon din po ang mga apostol. Sila ay sinugo rin in the same condition, na hindi po ang kanilang kalooban, hindi po ang gusto nilang gawin sa mga ministries nila, ang gagawin nila, kundi kung ano ang itinuturo sa kanila ng Ama, kung ano ang ipinapasabi sa kanila ng Ama sa pamamagitan ng mga ministries na mabubuo o nabuo during that time. Yun po ang kanilang ipinahayag. Whatever the Father told them to say to these people, iyon ang dapat nilang sabihin. Maging ang mga ministry sa mga panahon na ito, yun din ang dapat na mangyari. Hindi po maaaring magkaroon ng mga iglesia o kahit na katulad nitong mga church plant pa lamang ng sarili-sarili nilang paraan kung paano mag-ministry. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, kung paano dapat mabuhay ang ministeryo. Let's just stick to what God says in the Word. Diba? Kasi ang iba, andyan na nga ang Biblia at sinasabi na nga sa kanila kung paano dapat gawin ang mga bagay, ministry and life. Naghahanap pa sila ng ibang pagkukuhanan ng impormasyon kung paano gawin ang ministry at ang buhay. We have the Bible already at ito ang kalooban ng Diyos na tingnan natin at pagbasehan natin kung paano tayo kikilos sa ministry at sa buhay. So, hindi lamang po sa buhay nitong mga apostol, applicable iyong pagsusugo na ang dapat susundin nila ay ang kalooban ng Diyos. Even now, sa buhay natin, iyon din ang dapat na pagbasehan. Ito rin ang dapat na pagbasehan natin, ating pamumuhay at dito sa ministry. So, same condition. Kung paano sinugo si Jesus ng Ama,
At ang pagsusugo kay Jesus, at sa pagsusugo kay Jesus ay gagawin niya ang kalooban ng Ama. Ganun din po ang pagsusugong ginagawa dito ni Jesus. Parang sinasabi lang dito ni Jesus, sinusugo ko rin ang mga ito sa sanlibutan at ang kanilang susundin ay ang kalooban ko rin. Yun ang sinasabi niya. Kaya ang sinugo o send in Greek apostelio, it is in verb form. Apostelio, ang meaning nito is to send away or to dispatch on service. More specifically in Christ saying, to send with a commission. Yun po ang ibig sabihin nito sa pagkakasabi ni Jesus. Ang meaning ng send is not just actually to send away, but to dispatch on service. Sinisend sila para sa isang tungkulin, para sa isang layunin na dapat nilang gampanan. Hindi sila pinadala lang at wala silang trabahong gagawin. Hindi po ganon. Sila ay pinadala for a specific purpose. Sila ay sinugo for a specific purpose. Ang pinapanghawatig ng salitang ito ay pagpapadala na mayroong kalakip na layunin o misyon na dapat ma-accomplish. Iyon po ang ibig sabihin nitong sending. Ganito rin po ang ibig sabihin nito sa pagsusugo kay Jesus. Jesus was sent at ang pag-send sa Kanya dito sa mundo ay may kalakip na layunin at misyon na dapat ma-accomplish. And was it accomplished? Yes, it was accomplished on the cross. It was accomplished on the cross. It was accomplished by doing the will of His Father sa ministry niya. Na-accomplish po iyon. At ganun din po sa mga apostol. Sila ay papadala, sila ay susubuin sa sanlibutan. In what condition? Na sumunod sa utos ng Ama, sa kalooban ng Ama, dahil may mission sa kanila na pinapagawa. And was it accomplished? Nakita natin sa buhay ni Jesus ay na-accomplish niya ang mission niya. At hindi pa siya namamatay at muling nabubuhay ay may great expectancy na sa kanyang persona. Tingnan natin ang 1:6:39 to 40. 1:6:39 to 40. One 6:39 to 40. Sabi po rito, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang sumampalataya, ang sa kanya'y sumampalataya kay Jesus. Nang mga panahon na ito, hindi pa naman siya na-crucify, hindi pa siya naipapako sa krus. Pero ang sabi ko nga, may great expectancy niya na sa kanyang persona. Dahil ang sabi niya rito, kung siya man ay sasampalatayanan, ang mga sasampalataya sa kanya ay kakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin sa huling araw. So, iyon po ang dahilan kung bakit siya isinugo. Ang mamatay sa krus ng Kalbaryo at kalooban din ng Diyos Ama na ang sasampalataya sa Kanya ay bigyan niya nito. Ang sasampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng ganito. Ano yan? Sige po. So, kaya ganon. Ang pagkakasugo sa Kanya ay isang mahalagang pangyayari sa mundong ito. Hindi po iyon isang pangyayari lamang na walang halaga sa atin. Kung titingnan natin ng maigi, iyon ay napakahalaga.
Hindi lamang iyon katulad ng mga pangyayari sa mundong ito na nakakalimutan lamang o hindi na pag-uusapan sa araw-araw. Ang gospel around the world is being taught and it is being talked about sa sanlibutan, araw-araw. Why? Because this is the greatest message that has ever reached mankind. Ito pong ebanghelyo. Kaya naman confidently ay masasabi nating alam na ni Jesus ang kalooban ng Ama na siya ring sinadya niya rito sa mundo, kaya niya nabanggit din ang gagawin niya at kahihinat na ng mga maniniwala sa Kanya. Dahil dito sa verse 39 to 40, binanggit na niya yung kahihinat na ng mga sasampalataya sa Kanya. Wala pang nangyayari at maging iyong mga nasa Old Testament, silang mga nasa Old Testament, ito rin ang ginawa nila. Sumampalataya sila sa pangako sa Diyos dahil siya ay nangako para sa isang tagapagligtas. Kaya hindi po nagkakaiba ang kaligtasan, ang pinagmumulan ng kaligtasan ng mga tao sa Old Testament, New Testament, and our generation. Lahat po tayo ay magtatagpo sa paanan ng krus ni Jesus. Yun po ang pag-asa ng bawat isa sa atin. Siya na napako sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Dahilan kung bakit siya isinugo for that purpose. That is His main purpose. He was not just sent to heal people, to heal the sick. Hindi lamang po iyon. But most importantly, to be crucified. To agonize to death. Ang maghirap sa kamay ng mga makasalanan, but most importantly, sa kamay mismo ng kanyang Ama. Because He took up the wrath. Ang puot ng Ama niya ang kanyang tinanggap sa krus ng Kalbaryo. Kaya, grabe ang kanyang dinanas para lamang maligtas tayong mga makasalanan. So, ang implikasyon ng pagsugo sending kay Jesus sa pagkakagamit niya sa salitang ito ay pareho sa klase ng pagsusugo na ginawa niya sa mga alagad. Ito po. Unang-una, kanina nga sabi ko, may dalawang implication ang pabanalin. Ang pabanalin, it could mean na to make a holy life, to make pure or to purify. At ang pangalawang implikasyon is to set apart, ang ihiwalay o ibukod para sa isang tungkulin. Ngayon, isipin po natin na kahit tayo, pag nagkakaroon tayo ng trabaho, dapat po nating malaman na kung tayo nagkakaroon ng trabaho, we are being set apart to do that job. Kaya po, madalas sa atin, hindi na tayo naghahanapan ng ibang trabaho dahil yung trabaho na iyon ay dapat na nating pagtuunan ng pansin. For us, it is kind of a mission na dapat nating gampanan na at hindi na tayo titingin pa sa ibang mga trabaho. Yun, setting apart yun. We can make that as an example. Diba? At ganito rin po sa kay Jesus at maging sa mga alagad niya. Unang-una, si Jesus ay kinumisyon ng Ama. He was commissioned by the Father at ang isang commission sa madaling salita ay utos na dapat gampanan ng taong isinugo. So itong si Jesus, kinumisyon siya. When He was sent away or when He was sent here in this world, siya ay binigyan ng trabaho na dapat niyang gawin o dapat niyang gampanan. At ano ang trabahong iyon? Banggit ko ng paulit-ulit. Diba? Grabe yung trabaho niya. It is to die for us. Yun ang number one na trabaho niya. Nang siya'y isinugo dito. So, He was commissioned by the Father para gawin ang bagay na iyon. Ang utos o kalooban ng Ama ang sinunod ni Jesus at ang utos o kalooban din naman ng Diyos ang dapat na sundin ng mga apostol na kanyang sinugo
At makikita natin na iyon nga ang nangyari. Okay, so si Jesus isinugo ng kanyang ama. Si Jesus ay isinugo ng kanyang ama at ginampanan niya ang utos ng kanyang ama. Ginawa niya iyon. At ganun din ang kanyang nais para sa kanyang mga apostol. Walang pagkakaiba. The same condition na nagkaroon siya nung siya'y pumarito, ay ganun ding magkakaroon itong mga alagad. So, ang pagkakasugo niya, hindi ka natin yung 17-18, 1:17-18, kung paano ako iyong isinugo o sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. So, ganun ang ginagawa niya rin dito sa mga apostol. Ito, specifically, itong pagsusugong ito ay para talaga sa kanila. So, kung babalikan natin ang pangyayaring ito, at ang context nito, this is really for them. It's not for us. Dahil ang pagsusugong ito is apostleship. Okay po? Apostleship po ang tinutukoy dito ni Jesus. Wala naman po sa ating makaka-relate doon. Ito ay para talaga sa kanila. Kaya naman sa verse 20, kung titingnan natin, pero susunod na rin iyan sa ating pag-aaral, doon na talaga tayo pinagtuunan ni Jesus ng kanyang prayer. Pero dito, specifically, though applicable din naman ito sa atin, makukuha na natin ito ng aral dahil tayo man din ay binubukod. Hindi po tayo, nung tayo naging Kristiyano na hindi na po tayo katulad ng mundong ito, ibinubukod tayo from them. That doesn't mean na hindi na tayo pwedeng makihalubilo. Nakapanood ako sa YouTube ng mga cultic religion, cultic denomination, may ilan sa kanila na talagang ibinubukod ang kanilang sarili, hindi na nakikihalubilo sa mga tao, sa mga unbelievers. Hindi po tayo ganun. Okay, baka po akalain natin na ang pagbubukod na ito, ang sinasabi kong hindi na tayo nakikihalubilo pa rin tayo sa unbelievers ay hindi ko po kayo binibigyan ng lisensya upang gawin pa rin ang ginagawa nila when we are around them or when they are around us. Hindi po yun ang sinasabi ko. As much as possible, ang nais nating mangyari is to influence them the best way we can. Gospel man iyan o iyong kabutihan natin bilang mga mananampalataya. At hindi po ang makihalubilo sa kanila in a way na madadala po tayo nila sa pagkakasala. At maging stumbling block din po tayo sa kanila. Dahil nakikita nila tayong gumagawa ng kasalanan and they know that we are Christians. Okay po ba yun? So, ganun po. So, tayo, madali na, last subpoint na lang din. So, yun, si Jesus, He was commissioned. It applies to Him. Ang pagkaka-send po sa Kanya is a way of commissioning dahil may iniutos o gampanin siyang dapat gawin. But it's also true with the apostles. Tingnan natin sa Mateo 28. Ito ay isang sikat na verse at alam natin na dito kinumisyon ni Jesus ang kanyang mga alagad. Mateo 28:18-20. Sabi po rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kahit sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Makita po natin dito ang utos, ang kalooban ng Diyos na gawin nitong mga apostol na kanyang isinugo. At katulad din po kay Jesus, sa kanya, ang maipako sa krus, ang
bigyan ng buhay na walang hanggan ng sasampalataya sa Kanya, at ang buhayin iyong mga sasampalataya sa Kanya sa huling araw. Iyon po ang tungkulin. Iyon po ang komisyon ng Ama kay Jesus. Ngayon naman dito, ang komisyon sa kanila, hindi ang magpapako din sila sa krus. Though nangyari nga sa kanila na may mga pinako sa krus, pinatay, that's not their mission. Ang mission para sa kanila is this, at malinaw. Kumayo sila, gawin nilang alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, turuan ang mga taong iyon na sumunod sa lahat ng bagay na iniutos niya sa kanila. Yun po ang tungkulin, yun po ang gagawin nila sa pagsusubo sa kanila ng Diyos. Yun po. Kaya para sa komisyon ni Jesus sa mga disipulo niya, yun nga, makita at malinaw, verses 19 to 20 specifically, iyon po ang komisyon, iyon po ang utos niya sa kanyang mga alagad. Dito ay may clear at straightforward na utos si Jesus sa pagsusubo niya sa kanila. Klarado po. Hindi po sila malilito. Ano bang gagawin natin? Wala na si Jesus. Umakyat na siya. Ano pong gagawin natin? Hindi po sila nagganon. Bago umakyat si Jesus, before He ascended to heaven, ibinigay niya sa kanilang dapat nilang gawin. At ito po iyon. At makikita natin ito. Iyon dito. Ganun po si Jesus. Ganun po ang Diyos sa pagsusubo niya. Kaya't sila ay malabong magkamali o hindi na nila tutuklasin pa ang kalooban ng Diyos dahil inihayag na ito sa kanila ni Jesus. At ang sila'y maging katulad niya, hindi lamang sa gawain ng pagsusugo na may gagampanan silang tungkulin, kundi maging sa karakter, sa kabanalan. At tayo man din po, again, although ito ay specifically for the apostles, may makukuha po tayo rito. Tayo man din ay, sabi dito sa verse 17, ay pabanalin mo sila. At kabilang po tayo doon sa pababanalin na iyon ng Diyos. At tayo man din ay, sa pagpapabanal na iyon ay pinababanal, yes, sa karakter natin. At siniset apart ng Diyos para sa tungkulin o gawain na nais niyang ipagawa sa atin. Maging masunurin tayo sa Kanya. Ngayon, hindi clear sa atin at hindi naman tayo katulad nitong mga apostol na may clear na message sa Mateo 28:19 to 20, though we can apply this in our life na humayo din, magpahayag din ng gospel, yun din ay tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Pero itong karakter at gawain ng Diyos, iyong gawain ni Jesus na pagsunod o pagiging masunurin sa Ama, dapat maging ganun din po tayo. Ang maging karakter din po natin ay banal. Kaya sana po dito sa pag-aaral natin ay makita natin kung ano po ba talaga ang layunin ni Jesus kung bakit siya pumarito. And for sure, ulit-ulit ko naman na sa inyo that it's clear to us. Hindi siya isinugo rito not for anything, but for something, and that something is everything for us. Diba? That we are saved by Him and through Him. At bilang tayo mga iniligtas, ang kalooban niya sa atin ay ang pabanalin tayo. Sabi ko nga sa introduction pa lang natin, na tayo din po ay may tungkulin at iyon ay yung sumunod sa kanyang mga utos ng pagpapabanal at pagsunod sa utos niya na upang lumaganap ang ebanghelyo sa sanlibutan ito. Kaya para sa ating aplikasyon, isa lang muna, ang kabanalan ng buhay at pagsunod ni Jesus sa Ama ang nagligtas sa atin at ito rin ang magdadala sa atin sa pagsunod sa Kanya. Ito po, kasi nga ang batayan ng pagkakasugo, pagpapabanal rather, sa mga apostol, tama,
pagkakasugo. Ang batayan ng pagkakasugo sa mga apostol ay iyong pagkakasugo rin ni Jesus sa sanlibutan ito. Iyon po ang batayan. At hindi po ibang klaseng standard ang pinagbasehan ni Jesus sa pagkakasugo sa mga apostol, kundi ang kanyang sariling pagkakasugo rito sa mundong ito. Kaya niya sinabi sa verse 18, yun nga, na kung paanong ako'y sinugo sa sanlibutan, isinusugo ko rin ang mga ito sa sanlibutan with the same condition and the same kind of sending. Okay, so tayo, ang kabanalan ng buhay at pagsunod ni Jesus sa Amang ang nagligtas sa atin at ito rin ang magdadala sa atin sa pagsunod sa Kanya. Ito ang magpu-fuel sa atin na sundin ang ating Diyos. Huwag tayong titingin sa iba para pagkuhanan natin ng kapangyarihan sa mga gawaing ito. Sa Diyos lamang natin ibaling ang ating mga mata. Siya lamang pagkatiwalaan natin dahil sa Kanya lamang magmumula ang kakayahan na makasunod tayo sa Kanya. Kaya, yan ang ating pag-aaral sa araw na ito. At tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat sa inyo na ipinahayag po ninyo sa amin ang mga katotohanan ito, na kami ay may panibagong aral na natanggap. At iyon nga po ay tungkol sa pagsusugo po sa inyo sa sanlibutang ito. Natutunan namin na layunin po ninyo, ang pangunahin sa mga layunin po ninyo ay ang iligtas kami sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ninyo. At kami rin, O Diyos, ay inyo pong isinusugo. Hindi man po katulad ng sa mga apostol na talagang they have a special purpose sa redemptive history. Kami ay sinusugo nyo rin po sa sanlibutang ito na mamuhay ng banal. Iyon po ang inyong kalooban sa amin. We can't be like any other people in this world na hindi po, wala po sa inyo ang allegiance. Kami ay dapat na mamuhay ng banal at sumusunod sa inyong mga kalooban. Kaya tulungan nyo nga po kami sa bagay na ito. Magampanan po namin ito sa tulong ninyo, ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, at sumuli, awitin natin, tumayo po tayo at awitin natin ng doxology. Doxology. Sige po, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Panginoon, siya po nagtatapos ng ating pananamba.